Mga kababayan, mga katambay, muli po si Katambay Manong po. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong dalawa. Unahin po natin si dating Congressman Tebes. Alam naman po natin, ito po, talagang ginipit po yata ito ng gobyerno. At na talagang umalis po ng bansa ito dahil sa nakikita po ni Congressman Tebes na siya po ay hindi magiging maganda ang magiging due process po niya. Kaya po siya kumuha ng asylum sa bansa po na Timor-Leste, di ba? At pag-usapan din po natin mga tambay, ito pong kaganapan po sa Mindanao po, dito po sa Cotabato kung saan po napahiya po yata ang administrasyon po, lalong-lalo po ang PBBM, ang Pangulo dahil po dito sa sinisigaw po ng mga tao na ating mga kababayan po sa Mindanao, sa Cotabato City, ang Duterte po ang sinisigaw po ng tao mga tambay. Dahil meron po yatang gaganaping rally po doon ang administrasyon mga tambay. Unahin po muna natin si Congressman Tebes mga tambay. Yung kanya pong pasabog. Napakarami pong nalalaman ito Lalong-lalo po sa Pangulong Marcos. Marami po siyang alam, kaya po siya pilit yatang ginigipit dahil marami po yata siyang alam, mga kababayan. Pakinggan po natin si Congressman Tebes. Nasa ibang bansa po ito Sa Timor-Leste po yata ito, mga katambay. Mga nasa gobyerno natin, sobra na ang inyong pang-aapi sa mga hindi sumasang-ayon sa inyong mga gawain. Sobra na. I support the stand of the Dutertes. Tama ang sinabi ni Mayor Baste na tamad ka, wala kang malasakit, kung wala kang plano sa ating bayan, mag-resign ka na lang. Tama rin si Buspulong na tinitira siya. In-example niya pa ako. Balak yung gawin sa kanya yung ginawa nyo sa akin. Ewan ko lang kung kaya nyo. Siyempre ako, ordinaryong tao, si Buspulong ibang klaseng tao yan. Pero sobra na. Tama rin yung sinabi ni PRRD na dati gumagamit, ngayon gumagamit pa rin. Kung si PRRD may intel, ako rin may intel. Alam ko yung katotohanan. Diba? Naalala nyo, binanggit ko yung supplier si Bibot Nolan. Huwag natin kalimutan yun. Dati, nung ako pa lang nagsasalita, baka wala pang naniniwala. Ngayon, si PRRD na nagsasalita. Meron akong challenge ngayon. Sa mga congressman ngayon, or congressman dati, I challenge you, lalo na yung dating kumampi at sumipsip kay Pangulong PRRD. Magsalita nga kayo ngayon. Tama si PRRD o mali si PRRD? Wala kasing nagsasalita Bakit parang kami lang dalawa ni Buspulong ang may tapang na magsalita? Ha? I challenge you. Sige nga, magsalita kayo. Tingnan natin. Meron din akong matagal nang iniisip na tanong. Di ba kung may tao na may kasalanan o may nagawang kasalanan, nirereklamo natin sa pulis, nirereklamo natin sa barangay, nirereklamo natin sa korte. Ang tanong ko, saan pwede magreklamo ang isang Pilipino kung ang kanilang leader ay gumagamit ng droga? Adik ang leader nyo, saan ka magreklamo? Pwede ka ba magreklamo sa korte?
Pwede ka ba magreklamo sa barangay? Di ba? Kailangan ko ng mga sagot. Kailangan natin ng mga sagot dito. Yan po mga tambay, nakita po natin, napakarami pong alam ni Congressman Tevez mga tambay about po sa sikreto at lihim po ng Pangulong Marcos mga tambay. Napakarami po. Kaya po sa nakikita po natin, talaga pong nanganganib po ang kanyang sarili sa pamahalaan dahil sa dami po ng kanyang sikreto na alam mga tambay. At panoorin naman po natin itong kaganapan po noong nakaraang araw po ito sa Cotabato City. At napahiya po rito at puro BBM, mga supporters daw. Akala nila BBM supporters yung pumunta ron. Pero nakita po natin at nakita rin po ng mga support ng mga BBM supporters at nakita rin po ito ng mga administrasyon po kung gaano po kamahal ng taga Mindanao. At nakita rin po ang galit. Yung galit po ng mga taga Mindanao, lalo sa Cotabato City, yung ginawa po sa dating Pangulong Duterte na parang hayop na pinamigay sa banyaga. Ito po, panoorin po natin mga tambay. So yan mga kasama, sa halip na magiging masaya sila, sigaw ng mga papasok ko dito Duterte. Ano ba to? Rally ba ito? Magsha-shopping. Ito yung sitwasyon ngayon mga kasama dito sa labason ng KCC Mall of Cotabato kung saan isinisigaw ho ng mga kababayan natin dito sa Cotabato City yung pong pangalan ni Duterte. Yan po mga tambay, grabe po no, sa Cotabato po yan. Yan po ay in-upload po ng ating kababayan na taga Mindanao mga tambay. Yung kaganapan po ron. At yan daw po ay isa pong rally daw po yan na gaganapin doon sa lugar na yon sa Cotabato City mga tambay. Sa KCC daw po yan, sa KCC Cotabato City. Napahiya daw po ang PBBM. Dahil daw po ang inihiyaw daw po dyan ay puro Duterte, Duterte, Duterte mga katambay. Alam naman po natin mga katambay na talagang pagdating po sa Mindanao hindi na po makakakuha ng simpatsya ang administrasyon po ng alyansa. Yung alyansa po sinusukan na po sa Mindanao yan. Lalong-lalo po yung ginawa po nila sa isang taga Mindanao na minahal ng mga taga Mindanao ang dating Pangulong Duterte. Hindi lang po ang Mindanao ang nagmahal. Buong Pilipinas po, Luzon, Visaya, Mindanao ang nagmahal po dahil nakita po yung malasakit, trabaho na ibinigay po ng 6 na taon sa ating bansa. Kasama po ang kapayapaan, lalo sa Mindanao. Di po ba? Nagkaproblema nga po dyan, di ba? Sa Marawi, kinubkob ng mga terorista. Di po ba? Ano ginawa ni dating Pangulong Duterte? Di po ba? Sinalba niya ang Marawi at ibinangon niya ito. At gumamit po siya ng martial law para sa Mindanao dahil sa kapayapaan. Di po ba? Ano po? Di po ba napaglabanan po ang problema ng Mindanao? Naging tahimik po ng 6 na taon. Lalong-lalo po makakaliwang grupo. Di ba? Yung NPA na napakaraming ginurgor ng mahigit 50 taon sa ating bansa na hindi man lang po ito inuusig ng ICC at hindi rin po ito inuusig ng human rights. Doon ka magtataka. Nasaan ang human rights sa napakaraming ginurgor, sinugi ng NPA? NPA po isang terorista po ito. Nasaan po? Daan-daan libo na po ang ginurgor at sinugi niyan pero wala pong yaw-yaw dyan ng ICC. Crimes against humanity po ang ginawa niyan sa napakahabang panahon, more than 50 years. Kaya nga po hindi po magugustuhan ng taga Mindanao
yung ginawa po ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na, ginawa mong parang hayop. Ginawa mong parang hayop ang isang dating Pangulo na hindi mo man lang binigyan ng due process, basta-basta mo na lang pinamigay sa isang banyaga. Di po ba? Na wala man lang kaso, ni hindi man lang ninyo kinasuhan, at hindi man lang nahiring kung may kaso man yan. Ganun po katindi ang ginawang pagtitrador. Pagtataksil sa ating soberenya, pagtitrador sa ating judicial. Sa tingin nyo, magugustuhan ng ating mga kababayan sa Mindanao yan, lalo-lalo sa Cotabato, Mindanao. Malabo yun, mga tamay. Kaya nga nakita po natin dito na talagang sa halalan po, mga kababayan, kung walang magiging dayaan sa halalan, hindi po mananalo ang alyansa. Wala pong kapanapanalo ang alyansa kung magiging malinis lang po ang halalan. Sana maging malinis at hindi magamit ang COMELEC sa mga anomalya. Dahil marami na pong nangyaring issue po dyan sa COMELEC, lalong-lalo po sa pagbibilang, sa pagbibilangan. Di po ba? Kaya po dito po sa nakita po natin, talagang buong Pilipinas na po, majority ng Pilipino ay hindi na po nagugustuhan ang pamamahala ng isang Bongbong Marcos Jr. Kung ang majority ng Pilipino talagang kahit may dala-dala kang ayuda, may dala-dala kang tulong, ang puso ng Pilipino ang sinisigaw pa rin ang Duterte. Dahil ang mga Pilipino, kahit bigyan mo ng ayuda yan, dahil alam naman ng Pilipino na hindi mo naman pera yan. Yung ipinamimigay nyo sa mga pinupuntahan yung rally, alyansa, yung binibigay nyo tulong, kuno, pera din ng Pilipino yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pera yan. Kayo lang ang humahawak, pero hindi nyo pinagpaguran yan. Pinagpawisan, dugot pawis yan ng mga Pilipino kasama ang mga OFW at ang ating mga negosyante sa ating bansa. Di po ba? Kayo lang ang nakikinabang di umano dahil napakalaking korupsyon pa ang issue dyan. Di po ba? Lalo sa mga ginawa nyo mga ayuda, mga akap. Di po ba? Kaya nakakahiya po, nakakahiya. Hindi lang naman sa Cotabato nakakahiya, Cotabato, ang Pangulong Marcos. Pati naman po sa buong mundo. Pinag-uusapan na po ang ginawa pong pagtitrador ng isang Pangulo ng Pilipinas. Na meron tayong judicial at ang soberenya natin ay umiiral. Nakakahiya po yun. Pinahina po ang ating judicial ng isang Pangulo. Kaya po ang Pilipino ay hindi po ito basta-basta matatanggap. Na nagkaroon tayo ng Pangulo na traidor daw. Hudas daw, mga tambay. Kaya dadalin po yan ng Pangulo. Kahit hindi po siya Pangulo, ay dadalin niya po yung history na yan. History na po niya yan. Habang siya'y nabubuhay, mga tambay. Nandiyan na po ang history ng Pangulong Marcos. Yung pagiging involvement sa droga, yung pulburon, i-history na po niya yan. Ngayon, nadagdagan na naman po ang history niya. Di ba? May history na po siya ng talamak na korupsyon, talamak na pamumulitika, history pa ng pulburon. Ngayon, nadagdagan pa. Naging history na naman niya, nadagdag ang pagiging hudas at traidor. Nadagdag pa po yata yan, mga tambay. Nadagdagan ng history. Yung kanyang tatay, napakarami ng history ng kanyang ama, pagiging diktador. Di ba? Napakaraming issue rin ng kayamanan, ill-gotten wealth, di ba? At mas malala po ngayon ang anak. Mas marami pong history na ginawa ang anak kaysa po sa ama, mga katambay. Kaya po dito naman po kay Congressman Tebes, mga katambay, hindi lang naman po si Congressman Tebes ang nagipit. Nahandyan pa rin po si dating Bucor, di ba? Si DJ Bantag. Di po ba si DJ Bantag ay napolitika rin po? Di po ba? Dahil nagtatago rin po si DJ Bantag dahil hindi rin po siya makakakuha ng due process, tamang paglilitis.
dahil isinangkot din po siya sa pagtsugi sa isang broadcaster, di ba? Na si Percy Lapid. Kaya hindi po matanggap ni DJ Bantag na ang kanyang pinagpaguran, dugot pawis ang kanyang pinuhunan sa kanyang propesyon, naglingkod sa bayan, tapos meron lang dumating na pagpasok ng binagoongang Pilipinas, ay napolitika siya, at ang masakit nun, pinasama pa ang kanyang pagkatao at talagang ginamit yata ang puwersa ng gobyerno para siya ay mapasama yata. Ganyan din po ang nangyayari kay Tebes. Nakita naman po natin si Tebes dahil napakarami pong pinasasabong ni Tebes, lalong-lalo po sa issue ng droga, sa issue po ng pulburon. Binanggit din po ni Congressman Tebes yung mga supplier daw po. Yung supplier ay kilala niya dahil may intel po siya. Kung may intel si dating Pangulong Duterte, ay may intel din daw po. May intel. Meron din po siya intelligent na ginagamit. Si Tebes. Kaya alam niya raw ang mga supplier. At ang sinasabi niya, yung sinasabi niya, gumagamit na noon ng pulburon, ay gumagamit pa rin daw ngayon ng pulburon. Ibig sabihin, hindi tumigil ng paggamit. Ganun po katindi. At hinahamon niya, dahil tanging mga Duterte lang ang nagsasalita. Hinahamon niya nga, pati ang mga congressman, na mga dati na nagsisipsip at tumihimod kay dating Pangulong Duterte. Wala na po nagsasalita, maliban lang po sa sinabi po ni Tebes na si Pulong, sila na lang daw po ang naninindigan para sa tama. Pero ang karamihan daw pong congressman ay hindi na naninindigan. Bakit? Dahil dito sa natuklasan ng mga Pilipino, nasagana-sagana po. Saan? Sa priority. Kontrolado po kasi ang pera natin. Lahat po ay priority sa kanila. Pati nga po, di ba? Pati po ang men in uniform ay priority rin po nila ng institusyon ng Kamara. Billion po ang nilalagay nilang priority para po makuha nila ang trust nito at hindi sila magkaproblema sa ginagawa nilang mga anomalya. Kaya alagang-alaga nila ang mga men in uniform. Kaya gamit ang pera ni Juan de la Cruz dahil natuklasan po natin ang napakaraming anomalya. Usapin pa nga Sana katigan ng Korte Suprema, lalong-lalo ang ginawa po nila sa institusyon ng Kamara at Senado, ang 2025 national budget na hindi po bababa yung siningit nila na blanco na biglang nagkanumero na hindi raw bababa sa 241 billion pesos, mga tambay. Isa pa lang yan. Wala pa dyan yung mga natuklasan ng Vice President. Yung mga anomalya na ginawa nila nung panahon na DepEd Secretary ang isang Vice President. Napakarami rin pong hawak na ebidensya ang Vice President. Kaya lang, sino ang maglilitis? Saan mo dadalhin ang reklamo mo? Pwede mo ba dalhin sa Kongreso, katulad na sinasabi ni Congressman Tebes? Pwede mo ba dalhin sa Korte? Ang Korte, sino may hawak? DOJ Secretary. Pwede mo ba dalhin sa DOJ Secretary ang reklamo mo? Yung korupsyon sa pagiging pulboronic ng isang Pangulo na sinasabi ni Tebes? Saan mo irereklamo kung ang leader ay isa rin bangag at gumagamit ng pulboron? Pwede mo ba ireklamo sa barangay? Pwede mo ba ireklamo sa kapulisan na kontrolado ng Commander-in-Chief ang kapulisan? At pwede mo rin ba ireklamo sa NBI at sa Korte ang mga reklamo mo tungkol sa pulburon at sa korupsyon na nagaganap? Pwede po ba sa panahon ngayon? Hindi po ba hindi? Dahil nakita po natin ang sitwasyon ngayon. Kontrolado po yata lahat ngayon. Pati nga makakaliwang grupo, kaanib na yata nila. Media, social media, di ba? Mga politiko, magkakasama na po yata. Kaya tama yung sinasabi ni Tebes, yun ang tanong niya. Saan mo dadalhin ang mga issue na dapat iimbestigahan? Lalo-lalo na ang Commander-in-Chief na gumagamit daw po ng pulburon. Gumagamit na noon, gumagamit pa ngayon. Kaya po, wala po tayong aasahan sa gobyernong ito. Dahil dinadala po tayo sa kawalan.
Napakarami po ngayon. Dahil nga po pinagtatakpan po nila. Napakarami po kasing issue ng pamahalaan ngayon, di ba? Katulad po nito, pulburon. Issue po sa korupsyon. Issue po sa First Lady. Kaya nga po, napahamak po eh. Ginawa po nila para mapagtakpan lahat. Sapilitan, minadali ang proseso ng pagkidnap di umano sa dating Pangulong Duterte para dalhin sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Di po ba? Nagkataon lang po ba? Hindi po ba mukhang planado, planted? Di po ba? Para po sa lahat ng issue ay mapagtakpan, katulad po nitong pinasasabog ni Tebes. Di po ba? Napakaraming issue, korupsyon, pamumulitika, at droga. Kaya po nanganganib po talaga ang buhay ni Tebes. Talaga pong hindi uuwi si Tebes. Buti na lang po. Nakakuha siya ng asylum. Kinubkub siya ng isang bansa ng I think sa Timor. Sa bansang Timor Leste yata. Leste. Di ba? Kung hindi po, yari po siya. Yari. Mapupolitika po siya at manganganib pa siya kung siya ay nasa Pilipinas. Ganyan po ang nangyayari. Kahit po si Roque, si Atty. Roque, ay sa tingin niya, hindi rin po siya magkakaroon ng due process. Kaya umalis din po siya ng bansa. Dahil nga po rito sa dami po ng karga-karga ng Pangulo. May karga-karga pa ng pulburon. Kilala ni Tebes, may intel siya. Kilala niya ang supplier ng mga pulburon. At kilala ni Tebes ang mga involved dito. Kaya kung ang Pangulo ay nananatiling Pangulo na may issue ng pulburon, lahat manganganib. Dahil kontrolado ng Pangulo. Hindi nyo ba napansin? Nagkakaproblema na po ang ating bansa. Pati nga po sa gyera, mukhang hinahanda pa tayo sa away ng may away. Di ba? Pati po ang ating ekonomiya nadadamay na dito po sa mga kapalpakan ng 3 taon. Di ba? Pati nga, naglabas na ng mga advisory ang mga bansa katulad ng China at Australia na pinaiiwas na at pinag-iingat. Di ba? Ang kanilang mga kababayan na iwasan ang bansang Pilipinas. Kaya babagsak po ang ating ekonomiya, lalo ang ating turismo. Malalaking bansa po yan. Yan nagbigay po ng advisory sa kanilang mamamayan. Australia, malaking bansa po yan. Lalo-lalo ang China. Kaya sa ginagawa po ng Pangulo, talaga po nanganganib na po ang ating bansa. Kaya lang, ang nakapagtataka, nananahimik po ang men in uniform. Wala pong nakikita ang men in uniform, lalong-lalo na po sa issue po ng pulburon ng Pangulo. Wala po sila nakikita sa issue ng pulburon, mga kabayan. Kaya nga po, hindi po malalaman ng taong bayan at hindi po matutuklasan ng taong bayan kung wala pong aaksyon. Tanging men in uniform lang po ang malaking pag-asa ng Pilipino. Sana na ang Pangulo ay ma-drug test na. Kung ang tutulong ay men in uniform, sana. Kaya lang, ang men in uniform ay hindi po natin maasahan mga Pilipino kasi priority po sila ng Kamara. Priority po sila. Napakalaki po. Napakalaki po na idinagdag po sa kanilang pagiging priority ng speaker at ni Saldico, mga kabayan. Kaya rito po, mga kabayan, nakita po natin, taong bayan, napakaraming hawak na sikreto ni Tebes na ipinaputok niya at talagang sa tingin po natin, hanggang nakaupo ang Pangulong Marcos ay hindi po siya uuwi dahil manganganib ang buhay niya. Ito po'y lalabas lang po ito lahat pagka po hindi na Pangulo ang Pangulong Marcos. Lahat po yan ay maglalabasan. Lahat ng mga sikretong nakatago at mga ebidensyang nakatago, lalabas po lahat yan. Pati po ang hawak ni Cathy Binag at hawak ni Jonathan Morales ay maglalabasan po lahat yan pag hindi na po Pangulo ang isang Bongbong Marcos. Lalabas po lahat yan. Kasi ngayon, napakahirap pong ilabas. Dahil sino po ang makukuha mong kakampi kung kontrolado ng gobyerno ng binagoong Pilipinas, ang gobyerno, pati ang men in uniform. Sige nga, wala kang kakampi. Delikado ka. At delikado pa yung may mga hawak. Kaya kailangan
i-safety mo muna, itabi mo muna para hindi manganib lalo ang iyong buhay, mga katambay. May tsume-tsempo lang po yan, mga katambay. Tsempo-tsempo lang. Kumukuha lang po ng pagkakataon. Dahil nga po, kontrolado po nila lahat, pati ang men and uniform. Talagang ganyan po talaga. Dahil yata sa pera, ganun po talaga eh. Nakakabulag po kasi ang pera eh. Mga kababayan, nakakabulag, nakakabingi, at nakakapipi. Mga kababayan, kaya bulag po lahat ngayon. Yata ang ating men in uniform. Lalong-lalo po yata ang mga general. Lahat po sila'y bulag, pipi at bingi. Sa katotohanan, napakarami na nagpapatotoo. Sinusukan na ng taong bayan, lalo po sa Cotabato. Hindi pa rin nakikita ng men in uniform yan. Dahil priority po sila. Priority sa budget at sa pera yata, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna sa mga biyaya na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod at tiwala. Thank you po. Shoutout po. Shoutout po kay na Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut 4531 ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Dubai, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin King ng 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Masilones, Dennis Velasco, Ani PH Vlog Official, Richard Masilon ng Davao City, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciano Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos ng Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Perdus, Kuwait, Zenaida Garcia from Italy, Shayan Nico ng Saitama, Japan, si Shayan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivia Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Onante, at Rolly Pineda. Maraming salamat po, mga kabayan. Shoutout po sa inyo. Ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa. At shoutout din po sa ating mga kababayan na mga OFW sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino. Mabuhay po kayo, mga bayani. At shoutout din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa mga gusto po, lalo po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At syempre po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po, mga kabayan. Sa muli po, syempre po, isama po natin sa panalangin, dalangin ang dating Pangulong Duterte na mabigyan pa po siya ng mahabang buhay, kalakasan at tatag at lakas ng loob. At syempre po makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa panalangin, mga kababayan. Thank you po. Sa muli, paalam. Bye-bye.